Hello everyone! Doon po sa mga nakapanood ng video natin kahapon, ito na po bali yung karugtong. Pasensya na po na naputol, masyadong mahaba na po kasi yung nagawa nating video. Medyo hindi po kaya ng ating gadget. Gusto ko rin mapanood ninyo yung paglipat ng mga railings natin dun sa bago nilang paglalagyan. Pagkatapos lang po yan ng intro. Ayan guys, bali dito natapos yung huling video natin sa pag-acclimate natin ng mga crayfish. Bali ito yung male crayfish, 8 peraso yung nakuha natin sa kanila. At dito natin sila ililipat sa ating ginawang mini concrete pond na yari sa styro. At ito naman yung ating mga female crayfish, mas marami sila. Kulang-kulang 30 pieces yung female na yan. Mas marami yung mga female natin kesa dun sa male, which is mas maganda kasi mas maganda yung mas marami tayong female kasi siyempre sila yung nangingitlog. At para mas marami tayong mabreed na bagong crayfish. Papansin nyo excited na ayun tumalo na yung isa at marami na rin yung nakababa na. Hindi na naintay yung pag-acclimate natin na matapos. O ayan guys, ayan na sila. Nailagay na natin parehas yung ating mga female and male crayfish sa kanilang bagong lagayan. At so far, so good. Mukhang masigla naman sila. Kung mapapansin ninyo, ayan, kanya-kanyang tago na sila sa kanilang mga hides. Ayan yung isa, nagsosolo. At eto rin, yung female natin nandun sa sulok. At yung iba, ayan, nasa kanilang hides na. Mukhang magiging masaya naman sila dito sa kanilang bagong lagayan. Puntahan naman natin yung mother crayfish para ilipat din natin ang lagayan. Ayan. Aalisin na natin siya dito sa aquarium at ibabalik natin siya dun sa plastic container na kanyang pinaglalagyan dati. At kukunin naman natin itong mga craylings na nandito para mailipat naman natin dito sa ating rep tub na pinanggalingan ng ating mga juvenile. Pagpapahingayin muna natin siya ng 2 linggo at ilalagay natin siya dun sa lagayan na siya lang mag-isa. Solo muna natin siya. Hindi muna natin siya ibabalik dun sa mga breeder tank kasi baka mamaya ay magbuntis na naman. Kawawa naman tong crayfish na to. Wala na lang ginawa kundi magbuntis. Baka makasama na sa katawan niya. Mahirap din yung maghahangad tayo ng maraming crayfish, kaya gusto natin silang pagbuntisin palagi, pero ang di natin alam kung hindi naman pala nagiging maganda na dun sa kalusugan ng ating mga crayfish, di kung mamamatay sila mas lalong malaking kasayangan kasi maraming napoproduce na craylings o crayfish yung bawat mother crayfish, kaya kung mamamatay sila mas malaki mawawala sa atin, kaya hindi natin kailangan na maghangad ng mas marami kung ang kapalit naman maging risky yung buhay ng bawat breeders natin. Nakakalungkot din kaya kapag na-experience mo na kung ano pa yung breeders, iyon pa yung namamatay. At yung kung ano pa yung buntis, iyon pa yung namamatay. Yung asang-asa ka lalo na nakita mo maraming itlog sa belly. Tapos yung pala mamamatay lang din pala at hindi mo malaman kung sa anong kadahilanan sila namamatay. Yun nga lang pinag-iingatan natin yung ating mga crayfish namamatayan pa tayo. Paano pa pag inabuso pa natin sila? Kaya sayang naman kapag hindi natin naalagaan mabuti yung ating mga breeder. Ayan, dito muna natin uli siya ilalagay sa plastic container para makapagpahinga naman siya. Acclimate muna natin siya dito ng mga 30 minutes kasi itong tubig na ginamit natin dito hindi pa ganun katagal na i-stock. So para hindi siya manibago at hindi siya ma-water shock, kailangan muna natin siyang i-acclimate para sure tayo na hindi siya maninibago sa panibago niyang tubig. Okay guys, iwanan na muna natin siya dito at balikan na muna natin yung ating mga craylings na ililipat. Try natin kung mabibilang natin yung ating mga craylings para meron tayong idea kung ilan sila. Tulad nga ng sinabi ko, ito yung pinakasugal na gagawin natin kasi ililipat natin sila ng wala pang 1 buwan at sila ay 6 days pa lang. Ngayon kung hindi magsasucess yung paglipat natin na sila ay wala pang 1 buwan, at least malalaman natin na mali pala talaga yung ganong strategy at doon mapapatunayan ko na talaga sa sarili ko na kailangan talaga 1 month na muna yung mga craylings bago inililipat sa bagong lagayan para hindi sila nawa-water shock.
Bali hindi ko na ibibideo yung paglipat ng mga railings natin dito sa RepTap kasi kailangan ng dalawang kamay para makapaglipat tayo ng railings. Ayan guys, so bali natanggal ko na lahat sila sa aquarium at nailipat ko na rin dito sila sa RepTap. Ayun nga, umabot sila ng 134 railings. Ayan, observe na lang natin sila dyan kung hindi sila mamamatay o kakayanin nila yung tubig na bago kasi hindi naman din natin sila na-acclimate ng matagal. Ang nisip ko kasi yung tubig na yan sobrang stock water na rin yan. Dinadagdagan at binabawasan ko lang yan araw-araw paunti-unti. Kaya kumbaga sa kwan, niisip ko na rin na pwedeng safe na rin talaga sila dyan. Ang iniisip ko lang yung kanilang murang edad kung kaya ba ng kanilang murang edad yung pagbabago ng tubig bigla. Bahala na kung ano magiging resulta nito pero alam ko sa sarili ko na pagkatapos nito alam kong mas meron akong matututunan. At isa yun sa napaka-importante sa kahit anong bagay na ginagawa natin, yung mismong tayo may natututunan tayo sa sarili nating pamamaraan or sa sarili nating experience. Ayan guys, balikan na lang natin bukas ng maagang-maaga tong mga railings na to para makita naman natin kung ano ang nangyari sa kanila, kung sila ba ay nabuhay o hindi nila kinaya yung bagong tubig. Kasi ngayon is mag-aalas 2 na po ng madaling araw. Sobrang dilim na rin kaya gumagamit na lang din ako ng flashlight. Pero bukas ng umaga paggising ko, ito agad talaga yung pupuntahan ko. At eto na nga guys, this is it Pansit. Good morning sa inyong lahat. Eto na observe na natin kung ano yung kinahinatnan na ating mga railings, kung sila ba ay nabuhay. At ayan, kung makikita nyo guys, buhay silang lahat. Imagine isang magdamag na yan kasi ang railings po kapag hindi po talaga nila kinaya, oras lang po mamamatay po sila. Yun nga lang po mawalan sila ng aerator, saglit lang po mamamatay po sila. Ganun po sila talaga kahina. Ganun sila ka-sensitive. Kaya kung mapapansin nyo, buhay naman sila, masigla, lumalangoy naman. At lalagyan na lang natin yan ng mga hides nila. At sana naman ay mag-success itong bago nating strategy sa paglilipat ng mga railings. Kasi nga iniisip ko parang ganun din naman iniintay mong mag-isang buwan pero nauubos din. Bakit hindi ko pa itry itong ganitong bagong strategy nga sa kanila na ilipat na sila ng lagayan hanggat bata pa sila dun sa mas malaki lang lagayan. At para tuloy-tuloy na rin yung kanilang paglaki dun sa mas malaking lagayan, hindi na tayo palipat-lipat pa. O yan guys, no, maraming salamat po sa inyong panonood. At ang susunod naman nating ililipat ng lagayan, ito pong mga 2 months old na railings na ililipat naman natin sila doon po sa trapal pond. Okay guys, hanggang sa muli.